Okay, so dito naman tayo sa section 2. Section 1 pa rin pala, pero next page na sa hydraulics. Sige, discuss natin yan. So the total pressure force on a plane area is equal to the area multiplied by the intensity of pressure at its centroid if, ano ulit yan pagkasabi? Ah, yeah. Ayan, so total pressure force daw. Di ba, yun yung hydrostatic force? On a plane area is equal to area multiplied by the intensity of pressure. So, parang pressure times area lang din naman, di ba? Kasi pressure is force over area. Di ba? Doon lang naman yan galing. Pressure is a force over area. Actually, sigma nga yung pressure na. Resistance to materials yun eh. So, ang pressure, di ba? Ang pressure sa hydrostatic is gamma, ano lang naman, gamma H. Okay. Pero kung sa centroid yung tinutukoy, yan na, gamma H bar area. Gamma H bar, yung H sa gitna ng ano, gawa natin. Ito yung water surface. Okay, so meron tayong area na horizontal, area na naka-vertical, and area na naka-inclined. Ganyan na lang. So, ang total pressure daw, force on a plane area is equal to area multiplied by intensity sa anong orientation? Di ba ito ang hydrostatic force niyan, ito. So, pag ito naman nandito. Okay, or pwede rin siya dito. Meron din yan dito. Kasi lahat naman yan, may pressure naman yan sa, ito. Meron yung pressure around the object. Pero hydrostatic pressure lang gagamitin natin. Ito, ganyan. Yung isang side lang ko, consider mo. So, ayun, yan naman yung pare-pare sa kanila. Ang mag-iiba lang yan ay yung location ng center of pressure. Ganon. Kasi ito, yung location ng center pressure, location ng hydrostatic force, mali pala yung pagkalagay ko dyan. Ang location ng hydrostatic force natin, di ba, ay nasa center of pressure at hindi sa center of gravity. Doon lang sila magkakatalo. Pero yan, ang formula na ito, gamma h bar area, applicable yan sa lahat ng orientation. Horizontal, vertical, or inclined man yan. Okay, so yun lang. So that is all of the above. Ayan. Sundan natin in hydrostatics yan. Sunod natin ay itong involving properties of liquid or fluids to be exact. To be general fluids. So ito, liquid. Okay, so ayan, a volume of liquid. Okay, volume of liquid. Bakit ng ano ko? Gusto ko yung medyo dark. Ang volume of liquid, weighing pero yung unit niyan mass, no? So, ayun. I mean, yung unit nito kilograms, so naka-mass yan. Mass ay 3,000 kilograms. Ang volume ay 4 cubic meters. Ito, dali na lang na ito. 0.75, pwede mo naman tumatahin yan eh. So, ito ay volume. Ano bang makukuha mo sa mass and volume? Diba density yan? Mass over volume. Ang mass mo ay 3,000 kilograms. Ang volume mo ay 4 cubic meters. So, ilan yan? Uy, ano pala overlap. Sa screen, saan ako pala nakalagay ito? Gilid ko na lang. 3,000 divided by 4. So, yun, 750. 750. Nakikita na ang sagot. Siyempre, kompletuhin natin. So, this one is kilogram per cubic meter. This is the density. Anong density yung may ganyan? Oil. Medyo malapit. So, yung 0.75, that is, pwede pang other tanong dyan sa specific gravity ay, ano yun, dimensionless. Which of the following is a dimensionless quantity? Yan, specific gravity. Meron din ganitong tanungan eh. Ito rin ata yung tanong. May mga specific kasi. So, specific gravity, sa geotech, di ba, G sub S yun. Dito, kahit S na lang. So, that's unit weight ng object
Okay? Over unit weight ng water. That is applicable for, discuss na rin natin. For liquids and solids yan. Ang specific gravity naman kapag air ay unit weight ng gas over unit weight ng air. Air lang. Ito water for liquids and solids. Pero kapag gas, ang ano mo na, standard na quantity mo na ay ang unit weight ng air or pwede ng density. Ano pala to, naka-density pala tayo, no? Eh, di density lang yan. Parang, di ba ang density ay ano lang naman yun? Ang unit weight pala ay density times acceleration due to gravity lang yun. So, yun, density of water times G. So, cancel lang din yung G. So, kaya, pares lang yan, equal lang yan. Specific gravity ay density ng object over density ng water. So, ang density ng water na ginagamit natin ay yun at 4 degrees Celsius in yung maximum 1,000 kilograms per cubic meter. Kilograms per cubic meter. So, ayun, divide mo na lang yan, 750. Pag divide mo yan by 1,000, engineering notation na lang yan. Mali pala ako. Ito pala. Shift engineering pala. 0.75. Ayan. Kilograms. So, ayan. 750. Divide mo by 1,000. 0.75. So, yun nga. Medyo malapit siya sa oil. Diba? Oil ay mga 0.8 eh. Hindi ka lang. Baka may ibang ano pa. Ayun. Familiarize na yung mga specific gravity din ng different types ng... Oops. Nawala ako. Different types ng... liquid. Common air, common ay water, mercury, glycerin, oil, yung mga common eh. So, ayun kaya yan ay specific gravity. Ayun. Pwede pala. Clear all my drawings. Pwede pala isahang pindot lang. Nagulang nakita yan ah. Okay, the next 8. Bernoulli's energy equation. Yun. Recall lang natin yun. Ano ba tinutukoy nun? Pwede may mga tanungan din tayo dun eh. Bernoulli energy equation ay lahat naka in terms of head, which is unit ng energy. Dinivide mo lang by weight. Energy divided by weight. 1 unit weight. So, ayan, energy at 1 at sabihin natin meron kang section 1, section 2. So, equal lang sila kapag walang head loss. Ayan. Kapag may head loss, dito mababawas sa energy 1 or pwede mong sa left side, pwede mo ring idagdag sa right side, minus head loss. Pag meron ka namang pump, yun magkukos naman yun ng head added. So, plus head added. Kapag may turbine ka naman, head extracted. Mag-e-extract naman yun ng head. Then, separate pa yung head loss. And that is equal to ito. Ayan na. So, ano yun? Saan yan applicable? So, or ano yung mga assumption pala niyan? So, fluid is non-viscous, yung no viscosity. Yan yung for ideal fluids. Kasi ang real is viscous talaga. Di ba? Then, fluid is homogeneous yun. Constant siya. Equal properties. Or identical yung properties niya around. Okay, at any point. So, yung fluid is homogeneous. So, ayun, dalawa na yung true again. Ayun, flow is steady kasi meron din tayong unsteady, di ba? At pag steady, so does not change with time. Okay, so does not change with time yan. Pag uniform naman with position. So, yun, pag uniform flow kapag uniform din yung cross-section. Ayun, natouch ko na yung video nun, discuss ka na yan. Yung flow is along the streamline. So, walang nababawas din. Tatlong true na rin. Tatlong na rin yan, no? Flow is along the streamline. So, sumusunod lang siya sa streamline. Ito, meron din streamline, strict line, path lines. Discuss na lang din natin yan, no? Meron yan dito, alam ko eh. Ito kasi naka-random kasi siya, no? So, ayan. So, all of the above din to. So, ayan. Pwede pala. Clear my drawings. Clear all my drawings. Yung pinagkaiba na ito. All draw. Okay. Pwede pala, pag may kasama pala ako sa Meet, pwede pala magsulat-sulat din. Okay. So, ayun. Then, last two.
Yan. The time required. So this one is under, ano na to, hydrodynamics. Ayan. So time required to close a valve gradually. Yun yung keyword, oh. Gradually. Lumalabas po ba to sa ano, boards? Parang di na lumalabas yung yung ano, water hammer. Water hammer to eh. Pero yung terminologies lumalabas ilang beses na. Discuss na din natin. Parang di pa ako nakapag-compile ng ganun. Wala pa rin akong video sa water hammer, pero may mag-request, yan, mag-suggest. So, sige, gawa natin. No? So, ito yung ginagamit natin na ano dyan, condition dyan. 2 times the length ng pipe, divide mo sa velocity ng pressure wave or yung celerity kung tawagin, di ba? So, ano yan? Tignan mo, gradual. So, ibig sabihin, mabagal. Okay? Or paunti-unti. Slow din yan sa iba eh. Kasi meron din tayong rapid eh. So, yung time required, sabihin natin yung time required, letter T, capital T. Ano ba siya? Pag less than or pag greater than? Siyempre, wala na to. Kung alam mo na tong 2L over C lang yan. Yan, ano yung pag nakapag-solve ka na ng problem dyan sa water hammer. So, alam mo na yan. So, kapag less than yung time niya, yung time is less than 2L over C, ibig sabihin, mabilis, di ba? Mabilis. Mabilis. Kasi pag less than, konti lang, maliit lang yung time. Pero pag greater than siya sa 2L over C, ito kasing parang, basehan nga natin, yung condition. Pag greater than or less than. Pag greater than naman dyan, slow naman yun. Or yan yung gradual. So, kaya, ito yung answer dyan. So, ayun. Hindi mabilis pala to. Kasi mabilis ko na magbura. And lastly, siphon. Ito, again, nabanggit ko na to sa ano to? Sa Bernoulli energy equation. Ginagamit to sa ano from, di ba? Nakapag-experiment naman siguro kayo na ito. May tubig dito. Tapos if merong ano dito, container din dito. Ganyan. So meron tayong tube dito. So dito, ayan. So dito, minsan may mga sample problem tayo dyan eh. So dyan, suction na yung part na yan. Pahigup yan, di ba? Pahigup. Diba? Pag negative yung pressure, suction yun. So, ayan, again, may certain, ano yan, di ba yung sa nauna, meron siyang maximum vacuum pressure yan in meters of water, so that's 7.4. Less than siya sa 10.3 yung conversion nga. Kapag standard pressure, so ito yung pressure head niyan, 7.3 meters of water. So, sobrang taas yan, 10 meters. So, ayun lang yung pressure. So, from higher to lower, yan. So, magsusupply. Ganun. So, kaya, connect water reservoir at different levels intervened by Hill. So, kaya, ito yung sagot natin dyan. Kasi ito, yung BNC, pinagbaliktad mo lang kasi ito eh. Ay, yung sa C kasi, MAC, to fill up a tank with water at higher level from lower level. So, from lower to higher. Yan yung gagamit ka ng pump, di ba? Para makapag-supply ka sa taas. Ito, binaliktad lang to supply water from higher level to lower level. Di ka naman nagsusupply dito eh, sa siphon. Kailangan mo lang for connecting lang yan ng to reservoir. O, kasi kapag magsusupply ka, maubos yung isa. Hindi naman consistent yung ano doon, reservoir doon, di ba? So, used to, connect mo lang yan sila. Then, ito rin yung best na definition din talaga for siphon. Ito for laboratory lang tong ganito. So, sa actual, yan, malaki talaga yan. So, ayun, ito yung answer natin. To connect water reservoirs at different levels intervened by Hill. So, ayun, we're done with this section 1, page 2 na. So, ayan, sundan natin yan. That's it, yeah, for this problem. We learned something. Thank you.